Nakapagbenta po sa inyo itong developer kahit meron na siyang cease and desist order? Opo. Hindi nyo alam na at that time meron na pala siyang na-issuehan ng ganon. Itinago po sa amin, attorney, na meron pong violations at meron pong cease and desist order 2016 pa po pala. 2016, kailan po kayo bumili, sir? February 2022 po. Oh, 6 years na but at the time. Opo. Ibig sabihin, kahit na meron ng restraining order sa kanya noong 2016, nakakapagbenta pa rin siya. Opo. At ang masakla po, nakikita po sa website po ng DHSCOD yung pangalan po ng In subdivision. short, never nilang sinunod itong Opo. cease and desist order. Lantaran Opo. ang pagbebenta. So, paano po ninyo nalaman, sir, eventually, na meron po pala siyang cease and desist? Isang araw po napanood ko po sa Facebook na pinaliwanag niya po na iba po pala yung pagbili ng isang lote na buong property versus dun sa portion lang ng lot. Okay. Dapat daw po merong technical approved subdivision plan. Nung napanood ko po yun, nag-alala po ako. Nahirapan ako matulog nung gabi. Kasi wala ka nun. Opo, Nung mga wala silang requirements na yun. Opo, tapos kinabukasan ka agad pag bukas ng opisina, tumawag po ako dun sa opisina po ng Hensport Development Corporation. In fact, Ito po yung developer, sir. Pumunta po kami dun, hinahanap po namin kung nasaan po yung kanilang technical approved Yung plan. subdivision plan at saka po yung kopya ng mother title. Alright. Ano pong sabi sa inyo? Wala po silang mai-present sa amin. Okay. Pero Ang laki ng problema mo. Pag Opo. ganun. Sir, teka lang ha. Nabili nyo ng 2022. Anong taon nyo na nabalitaan? Yun, wala palang mga Opo. ganyan, mga technical plan. yun pong nalaman ko po yun, April 2025 lang po. So, 3 years after. opo, 3 years po kami on time nagbabayad kasi By that time, malaki-laki na, panigurado yung naibayad po ninyo magkano na. opo, lagpas na po na kalahating milyon po kasi Okay. every month po halos 14,000 attorney po yung binabayad namin dahil nagtiwala po kami sa website na nakikita po namin Sa anong website po yan? yung website po ng DHSCOD. So, nasa website din sila ng DSUD? Oh, lumalabas din po yung pangalan ng Living Water Subdivision. Ang sisti pa po, attorney, is merong po silang webpage na dapat nakikita doon yung pangalan po ng mga projects with cease and desist orders. That time po, since 2022 until 2025, hindi po gumagana yung po webpage po na yon. Ang nakalagay po, Okay. we are updating the system, something to Alright. that effect. Nakapagbigay na po kayo ng more or less kalahating milyon. Meron po ba kayong natanggap na property from them? Wala po, puro promise lang po na Kahit ready man for... lang document of ownership, transfer document, wala? Wala po. Ang So anong aasahan po ninyo dyan, sir? Yun nga po, makailang ulit na po kami humihingi ng tulong po sa DSUD Region 4A. Parang pinapalabas lang po na refund request po yung amin. Ang totoo, kinasangkapan po nung seller yung website po ng gobyerno para makakuha po ng pera. Ang nakakalungkot, attorney, nagkaroon pa po ng post-sale alteration permit yung DSUD. So, bali wala po yung conciliation hearings na yon kasi it will be unreasonable for yung deceitful seller na ibalik po yung 500,000 mahigit po na binayad namin. Gayong alam nila na binigyan na sila ng post-sale alteration permit kahit ilang beses na po nahuling illegal Okay. po. Ipinapaabot ko po ang isang magandang araw po sa inyo at sa milyong subaybay po. Sir, narinig naman po natin yung nabanggit ni Sir Jose Pantonial at nakakabahala lang na merong isa pa ring developer na allegedly wala na dapat karapatan na magbenta ng ganitong klaseng mga properties and yet ginamit pa po raw ang website ng DSUD para maengganyo yung mga tao. Kumbaga ginamit pa to give color of legitimacy yung kanilang transaction. Ano po kaya ang pwede nating maitulong, Attorney Alcantara? Sir, bilang inyong korte ng mga usapin tungkol sa pananahan ng pantao, ang aking pong payo kay Mr. Pantonial ay magsampa po ng kaso laban po sa developer ng Living Water Subdivision sa aming tanggapan po dito sa Calamba, Laguna po. We understand po na syempre itong si Sir Jose Pantonial with all yung concern po kasi niya ngayon dito is ilang taon na siyang nagbabayad, wala na siyang natanggap at parang wala pa talaga Yes, sir. siyang matatanggap. Siguro, gaano po ba katagal usually yung proseso niya, Attorney? Actually po, mabilis lang ho ang proseso namin. Agad-agad naman po na sumusunod ang mga partido sa isang kaso. Kaya ho namin desisyonan sa loob ng 6 na buwan po yan. Pero, sir, pag ang isang developer po ba ay may cease and desist order na,
meron pa ring reason or any authority for that matter na magbenta ng kanilang mga properties, developments? Wala na po silang karapatang magbenta po. Okay, and definitely kung sila po ay nagbenta pa rin despite kung merong cease and desist order, parang panluloko na po yun. Ganun lumalabas. And Tama. definitely, hindi nga lang dapat partial refund ang makukuha ng mga bumili sa kanila. It should be full refund. Ako nga, Shari, full refund plus damages. Nag-message po sa atin yung henceforth at ang sinasabi, ready to release na daw po yung cheque pero 50% lang daw po dahil nga daw po sa Maceda Law. If I recall correctly, yung Maceda Law is meant to protect yung mga instances na yung ating buyers ng mga real estate properties for some reason, Shari, hindi na nila kayang mabayaran in Yes, full. attorney. Apo. Okay, so binibigyan sila ng batas na ng option na sige, i-terminate mo na, wag mo nang ituloy yung purchase, pero meron ka pa rin karapatan, partial refund. Yung Maceda Law presupposes na merong legitimate transaction. From the very start, wala tayong legitimate na transaction, bakit partial refund ang ibibigay natin doon sa buyer? Kumbaga, siya na ngayon na biktima, May kasablayan. dinagdagan pa natin. Oh. Okay? Yung damage sa kanya, parang hindi naman, I don't think the Maceda Law applies here. Okay? The basic rules on civil code will apply dito po sa instance po na ito. Attorney Naiza, magandang hapon po. Magandang hapon po. Panyera, ito po, no, kasi may developer daw na apparently may existing cease and desist order pero nakakapagpatuloy pa rin ng pagbebenta. Dapat po hindi na po sila magbenta kasi may cease and desist order na po na ipinalabas. Okay, ano po ang pwede nilang magiging liabilities in the event na despite yung kanilang restraining order, nagpatuloy pa rin sila? Actually sir, pag may ganito po, nagpapadala kami ng administrative sanction. Hanggang doon lang po yung regulatory power namin. Nagpapataw po kami ng penalty sa kanila. Pero aside po dun sa, siyempre, may administrative liability yung developer na yan. Usually, mumultahin yan. Pero paano naman po yung mga nabiktima? Ina-advise namin sila po na mag-file sa HSAC para po ma-adjudicate po yun at desisyonan po yung kanilang concern. Kasi dito po sa amin sa dito, limited po kasi yung aming function sa regulatory. I understand po, no, Attorney Naiza de los Santos. Narinig ko kanina, pati daw yung website po ninyo, ginagamit nila. Paki-update po yung website natin, Attorney Naiza, ha? Yes po, i-check namin. Pero gusto ko lang po din i-advise na if may concern po regarding dito, pwede po kayong sumangguni diretso po dito sa amin sa Region 4A. Sa website na issue, ititingnan po namin po ano po yung problema po Yes. doon at i-release po namin sa Central Office. Maraming salamat po kay Attorney Naiza de los Santos, ang Assistant Regional Director po ng DSUD Region 4A, at kay Attorney Harold Alcantara ng HSAC, Chief Regional Adjudicator. Sasamahan po namin kayo, ha? Yung partial payment na 50%, hindi po pwede yan. Okay? Opo. Full payment, if necessary nga, dapat meron pang danyos na kailangan nyo pong matanggap, no? Pero given po yung mga nabanggit po ninyo, i-prepare po natin lahat ng dokumento. Sasamahan po namin kayo dito sa pagsampa. Okay? Opo. Salamat sir, magandang hapon po.